Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo mo na kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready nang matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Martes. At syempre, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lubos na suporta po sa channel ni Master Worm and of course ating G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana. Alright po, so let's proceed po sa topic natin. Okay, so ang topic po natin ngayon ay nutritional tips for food and drinks to avoid. Okay, ano ba yung mga nutritional tips for food and drinks na kailangan natin i-avoid? And ayusin ko lang po yung ating tripod. Alright? So, pinakauna po dyan mga masters, ay wag na hindi naman to ano. It is important to cut back on food and drinks that may have harmful health consequences. So, kailangan po natin i-tigilan or i-avoid ang mga pagkain na bawal po sa ating health as much as possible. For example, meron po tayo mga few examples po dito. Number 1, number 15 na po yan. Pero yung category na to is under bagong category ito. Pero continuation pa rin to sa ating lecture, mga masters. Alright, so syempre number 1 po is reduce sugar. Alright, so very self-explanatory. Reduce sugar. According to research, dietary sugar or dextrose and high fructose corn syrup may increase the risk of cardiovascular disease and metabolic syndrome. Yun po ang paggamit po ng dietary sugar, yung mga pampalasa, yung mga sinasabi po nila na sugar replacements, o di ba? Yung mga aspartame at syempre yung mga artificial sweeteners. Dextrose is also one of them, and high fructose corn syrup, which is very common po sa mga mga inumin at sa mga pagkain po na mga soda at saka iba't ibang mga juices. Yun po ang ginagamit po nila. So ito po ay very dangerous po at at makaka-harm po ito sa ating heart. Kasi ito po ay makaka-increase ng risgo para sa cardiovascular diseases and sa metabolic mga syndromes. Okay? So people should look out for hidden sugars in foods that manufacturers label as names ending in OSE or OS. Like glucose, fructose, yun po tandaan nyo po yan. Lactose, mga ganon may mga toast sila. Okay? So, for example, yun, fructose, sucrose, glucose. Ang lactose pala sa gatas po yan, sucrose. Ayun po, tatlo po yan, sila ang pinaka-common na ginagamit po nila yan po, no? Fructose, sucrose, and glucose. Yan. So, natural sugars such as honey, ayun po mga honey and maple syrup, could also contribute to weight gain if someone eats them too often. Ayan, so ang honey, pag hindi po siya raw organic at saka siyempre kung marami po yung iyo pag-take, siyempre too much of something is also dangerous. Di ba mga masters? Ayan, so tandaan niyo po ang ating instructions sa mga instructions po natin, yung pag-inom po ng apple cider vinegar with the mother and with the honey. And yun po ay pwedeng gawin everyday, pero 1 tablespoon a day or at least kung 3 beses mo iniinom yan, 3 tablespoons, hindi po siya delikado kasi pag raw organic na honey naman po ay very potent po siya for immune system. Okay? So, number 16, ito po, drink alcohol in moderation po mga masters. Okay? So, ano pa ang ibig sabihin yan? Dietary guidelines of Americans recommend that if someone consumes alcohol, it should be in moderation. So, moderate lang po at hindi po dapat araw-araw.
Okay? So meron din pong um, explanation po dyan dahil po ang ating liver ay merong toxicity level po yan. Toxicity level po ng liver natin. So meron po siyang mga requirements or meron po siyang hangganan. So hindi po pwedeng damihan yung pag-inom. So meron po siyang mga halimbawa, isang shot per hour, isang glass per hour, or isang tasa or isang baso per hour. Depende po yan sa kanyang regulated na amount na kaya natin. So halimbawa, yung ano po, yung tequila, halimbawa, yung mga tequila na yan, o di ba shot glass yung ginagamit, hindi po baso, di ba? Bakit shot glass po yan ang gamit sa tequila? Kasi po dapat isang shot glass per hour na yung ating pwedeng i-consume sa tequila or other drinks that are using shot glass, or there are also glasses, mga pint, mga glasses, or mga different sizes of glasses, destino na naka-assign para for every drink. O, di ba? So, ang wine glass, o, di ba? So, hindi naman shot glass ang ginagamit sa wine glass. So, meron pong specific kasi po, as much as possible, kinokontrol na every serving of that is only limited per hour. So, pwede kang uminom ng 24 shot glass of tequila or 24 na bote ng beer, pero kailangan 1 every hour. One per hour lang po. So, 24 hours a day. Yan po. Okay, so they advise up to 1 drink per day for females and up to 2 drinks per day for males. Ayun ang sabi po nila. As much as possible, hindi po magpadami. Pero halimbawa, meron ka ang toxicity level ang pinag-usapan natin kanina is ang mga tao po pag uminom sila halimbawa 3 bote na sa isang sa 15 minutes, 3 bote nang naubos. Ayun po, delikado po 'yan. Mas mabilis ka pong malasing kasi yung toxicity level po ng iyong liver ay hanggang 1 bottle per hour lang po. So lumagpas ka diyan, ayun ay toxic na po siya. Iihi mo na siya at saka yung iba ay tataas pong alcohol content sa katawan mo. Ayan, hindi niya kayang i-metabolize po ang alcohol kasi po sobra po sa limit niya. Ayan, so very important po talaga sa atin na pakiramdaman natin yung sarili natin. Huwag po nating ubusin kung ano yung uubusin talaga. Kailangan po ay dahan-dahan at syempre hindi po araw-arawin. Ayan, mga masters, mga ka-G. Okay? Excessive drinking increase the risk of chronic diseases and violence. Ayan po, marami po sa kanila, o marami po dyan ang lasing, excessive drinking, syempre results to drunkenness or being sober, di ba? So, ang iba po dyan, nawawala sa mga sarili po nila at sinasaktan na po nilang kanilang mga asawa, ang kanilang mga partners or mga anak nila, or sinasaktan nilang mga sarili nila, and worst comes to worst po ay unaware po sila, ay makakapag-disgrasya po sila sa daan or sa yung kotse nila or bike nila or motor man yan or sarili nila yung kanilang ipapahamak. Diba mga masters and mga G? And over time, it can impair short and long-term cognitive function. So sa patuloy mo pong inom na hindi po sa tama, eventually po ay magkakaroon po ng mga memory problems, ng mga cognitive, hindi yung pag-iisip mo, hindi ka na makapag-isip, hindi ka na hindi mo na po malalaman kung ano yung ginagawa mo, kung tama yan o mali. Yun. So yun po mga masters. At syempre, kailangan na po natin mag-drink moderately when it comes to alcohol. Ako po, inaamin ko, I also drink, pero hindi na po ako. Tulad ng dati, nung bago po ako pumunta dito sa US, noon po, ako po ay syempre party din at wala namang ginagawa. So palagi po tayong iniyahan ng aking mga friends at syempre yung aking mga barkada po, marami po talaga akong friends sa Pilipinas at syempre hindi mo talaga maiiwasan yan na ako mismo yung nag-invite sa kanila kasi very friendly po ako. Hanggang ngayon, very friendly po ako. Minsan po sa bahay na sila natutulog. Ayun. So, since po ako ay nag-umpisa na po sa ating health, being health conscious, ako po ay nagli-limit talaga. So, yung aking iniinom na beer, yung light lang po, yun lang po. At hindi na po ako umiinom ng medyo dark. Minsan lang po siguro kung may mga party talaga na yun ang siniserve. Pero ngayon po, very light na pong iniinom ko.
Ayan. So mga masters at mga ka-G, siguro ngayon, habang po ako ay nagpe-premiere, habang po kayo ay nakikinig po ngayon dito, ako po ay nagta-travel. Ngayon po ay on the way po kami sa Las Vegas, Nevada. At pasensya na po kung hindi ako na-timingan po na ako nagda-drive kasi 11 hours, 10.5 hours yung drive namin. So, along the way po kami to Las Vegas, from El Paso to Las Vegas, that is straight, pag walang hintuan is 10 hours and 30 minutes. Pero syempre, kakain din po at may mga gagawin din, stretching, di ba? So, yun po, hindi ako makapag-pin or hindi po ako makapag-jacket just in case, pasensya na. Pero kung nakita niyo naman ako dito, nandito ako, ibig sabihin po, nagpapalit ako ng pwesto. So, dalawa po kami ng aking Uncle Danny, ni Papa Danny, ang nagda-drive. Alternate po kami. So, siguro sa akin ay total of 7 hours. Sa kanya is 3.5 or 2.5 or 3 hours na sa kanya. Usually, ako po yung nag-uumpisa. And then in the middle po ay magpapahinga muna ako. And then after that, ako na po yung mag-straight. Yung 5 hours straight, ako na po yan. Diretso-diretso na yan. Yan. So, maraming salamat po sa inyong love and support. Mamaya po, supportahan po natin ang ating Premier Marathon sa Bahay Kulitan. At syempre, meron tayong 4 na hosts. At abangan nyo na lang po. At ako po ay hindi makapag-host sa Friday at sa Sunday dahil po ako ay on travel at syempre on vacation din po ako. Kaya kita-kits tayo na lang sa mga live kung minsan may pagkakataon ako po ay magla-live para po ay mapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga napupuntahan namin sa Las Vegas, Nevada. Alright, mga masters at mga ka-G, kita-kits! God is great! Yahoo!